Magandang araw sa inyong lahat mga kapuring. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay mag-share na naman tayo ng bagong kaalaman or dati na regarding sa modifications ng ating Fury 125. Sa video pong ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-install ng FITO Ignition Coil 7400. Meron na po tayong unang video regarding dun po sa installation naman ng FITO Ignition Coil na terawatt pang Wave 125. Makikita nyo po yan dito sa ating YouTube channel. Search nyo lang po yung video na yon regarding dun para malaman nyo po yung kung paano po mag-install. Ngayong araw naman, ipapakita ko sa inyo yung isang FITO ignition coil na mas malaki siya as compared dun sa ating stock ignition coil tsaka yung terawatt. Ang model po ng FITO na to ay yung 7400 na originally ay pang Raider R150, pero pwede po siyang gamitin o ikabit sa ating Fury 125. Of course, since mas malaki po siya as compared dun sa stock at saka dun sa terawatt, mas malakas po yung kuryente na ibibigay nito. Anyway, meron naman pong description dun sa box pagka bumili po tayo ng FITO Ignition Coil 7400. Andun din po yung wiring diagram saka explanation kung ano po yung gamit nito, functions, at iba pa na kailangan nating malaman. Initially, of course, para ma-access natin yung ating stock ignition coil, kailangan po muna nating tanggalin yung ating right cover shroud at saka yung ating right lower cowling. Kapag na-access na natin to, katulad nung nakikita nyo sa video, pwede na po nating tanggalin yung positive ng ating stock ignition coil at saka yung negative, and of course yung wire na galing dun sa ating CDI, yung black yellow. Red naman po yung galing sa positive wire natin. And of course yung ground, yun po yung dalawang nakatornilyo sa chassis ng ating motor. Ganyan po yung itsura ng ating stock ignition coil. Anyway, makukompare nyo naman po yung video na to at saka yung dati pa nating video with regards to sa stock ignition coil at saka yung ating FITO terawatt ignition coil. Siyempre, kailangan nating tanggalin yung ating spark plug cap kasi yun ang gagamitin din natin dun sa ating ilalagay na FITO ignition coil 7400. Ganito po yung itsura ng pagkakabit ko o namin sa FITO ignition coil 7400 sa ating Fury 125. Ginamit ko pa rin po yung stock natin na spark plug cap and of course yung ignition coil wire ng FITO 7400. Hindi po siya fit dun sa pinakatornilyuhan ng ating old stock ignition coil, kaya ang ginawa po namin, tinurnilyo lang po namin yung isa. At siyempre yung yellow black wire galing sa ating CDI, nilagay pa rin po natin sa dating pwesto. At saka yung nakita nyo yung kumpul-kumpul na wire dyan, and of course yung red dun sa positive na galing papunta dun sa ating ignition coil. Tapos gumawa po kami ng bracket para dun sa tornilyuhan sa taas papunta dun sa isang tornilyuhan ng ating ignition coil 7400. Yung wire na makikita nyo dyan na nakakumpul-kumpul, meron pong diagram yan
dun sa box pag bumili po tayo ng bagong ignition coil na 7400. Pero yung ibang ginagawa po nila, binabaliktad po nila. Yung sa taas po yung kinakabit nila, tinutornilyo nila, din sa baba yung hindi nakatornilyo. Or nilalagyan nila ng additional bracket para nakatornilyo pa rin yun. Anyway, yun naman po yung pinaka-ground ng ating bagong ignition coil or yung stock. Diskarte na lang po kung paano siya ikakabit. Either nasa baba yung ating ignition coil wire or nasa taas katulad po nung nakikita nyo nakakabit ngayon. Again, yung ibang wire na nakikita nyo dito sa left side ng ating video, meron pong wiring diagram yan kung paano ikabit. Nandun po yan kasama sa box ng bagong FITO ignition coil. Testing po natin. Dati po medyo hirap po siyang mag-start. Pero ngayon, as you can see, medyo one click na po siya. Kumbaga, isa yan sa factor kung bakit mas madali na siyang i-start ngayon kasi mas malakas na po yung kuryente na nanggagaling sa ignition coil natin papunta dun sa ating spark plug. Plus of course, ang ginamit natin dito ay iridium na spark plug, yung either yung NGK or yung Denso IUF22. Madali lang pong ikabit to kasi nga po kasama sa box yung wiring diagram kung paano siya ikabit. Pagka nakabit na po natin siya at na-test na okay naman siya sa ating motor, napaandar naman natin yung ating motor, running naman siya, pwede na po nating ibalik yung lower cowling at saka yung cover shroud na ating tinanggal kanina. Then saka natin i-test kung may pagbabago dun sa takbo ng ating motor. Pero sa amin po, as per experience, medyo gumanda po yung engine response and at the same time tumaas yung RPM ng ating motor nung sinalpak namin tong FITO ignition coil 7400. Of course, malaki yung difference, at least 2.5 to 5% ang pagbabago. Anyway, kapag sa susunod na mga gagawin naming video, itetest namin yung ating motor, yung Fury 125. Patatakbuhin namin siya sa kalsada gamit yung stock ignition, yung FITO terawatt, and ito pong FITO 7400 na kinabit natin ngayon, para makita nyo po yung difference ng takbo ng motor, yung engine response, para kahit papano maingganyo kayo na magpalit or bumili o magkabit sa ating Fury 125 ng FITO ignition coils. Yung pagkakabit po nito, depende na po sa inyo kung paano. Madali lang naman po yan. Hindi naman po kayo magkakamali dyan since meron nga po siyang wiring diagram na kasama dun sa box. Ang price po nito, kung di ako nagkakamali, nasa 1.5 ang kuha namin dito. And ilan na po kami dito sa grupo namin sa Fury Riders Club Zambales ang nagkabit ng ganito. Kasi alam na po namin na okay po siya. Wala pa naman po kami naging negative feedback pagdating dito siya sa FITO ignition coil na fini-feature natin ngayong araw na to regarding dito sa ating video. I hope meron naman po kaming ako o kami na ibigay sa inyong tulong with regards dun sa modifications and maintenance ng ating motor. Sana po nakatulong kami sa inyo, and please like, watch and subscribe po sa ating channel, and pakiabangan po yung mga susunod pa nating video regarding po sa ating motor na Fury 125. Maraming salamat po and thanks for watching.